Napunta tayo sa nakaraan kung saan nakaupo ang mamang pulubi at inisip na walang araw na siya ay maswerte. Iniisip din niya kung paano makakuha ng pera, iniisip din niyang bumalik sa community center at baka siya ay palaring umunlad. Ayon sa kanya ay hindi niya maranasan maging mahalaga sa pamilya o kahit ang makapag-drive ng isang imported na sasakyan. Nang may dumating na sasakyan ay napasabi siya sa kanyang sarili ng nice car at makikitang bumaba ang isang lalaki, lumapit ito sa isang basurahan at may itinapon na isang supot. Sa kanilang pag-alis dali-daling kinuha ng mamang pulubi ang supot at masaya siyang hinahawakan ito. Inisip niya na mukhang maswerte siya sa araw na iyon, siya ay tumatakbo habang kumakanta sa sobrang tuwa. At bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan tinatanong siya ni Kim kung naaalala niya ang plate number ng sasakyan. Tinanong din niya kung ilang tao ang naroon sa sasakyan. Pinagpapawisan naman ang mamang pulubi habang iniisip kung sino ang nakakatakot na lalaki na nasa kanyang harapan. Nakiusap ang mamang pulubi na siya ay bitawan, dagdag pa niya na siya ay natatakot. Pagkatapos ay sinabi niya na ang sasakyan ay kulay puti na BMW. Sinabi din niya na hindi niya nagawang tingnan ang plate number ng sasakyan. Galit namang itinanong ni Kim kung saan banda itinapon ang cellphone at kung ito ba ay sa harap ng convenience store. Tinanong din niya kung anong oras iyon. Sinabi niya na hindi niya alam kung anong oras ng mga sandaling iyon. Lumapit si Hanso at sinabing kailangan na nilang umalis, dagdag pa niya na sapat na ang kanilang nalaman. Ngunit bago umalis ay itinanong ng mamang pulubi kung ano ang kanyang makukuhang pabuya sa pagsasabi sa kanila ng mga impormasyon. Makikita namang may kinuha si Kim sa kanyang bulsa at labis naman ang tuwa ng mamang pulubi sa pag-aakalang siya ay makakatanggap ng malaking halaga, ngunit 500 sentimo ang iniabot sa kanya ni Hanso at bahagya niya itong binaluktot at inis na itinanong kung kailangan niya pa ng mas malaki. Makikita naman natin ang tatlong lalaki na binubuksan ang likuran ng sasakyan kung saan nakalagay ang katawan ni Minji at ipinasok nila siya sa isang sako. Sinabi naman ng boss na malapit nang matapos ang kanilang ginagawa. Iniutos niya din na tawagan ang isang tao upang kumuha ng mga kagamitan. Inilagay nila ang katawan sa isang freezer at nagreklamo ang isang lalaki dahil sa layo ng freezer na kanilang pinaglagyan. Ngunit pinuri siya ng kanyang boss dahil sa magandang pinapakita nito. Pagkatapos matagumpay na malagay sa loob ay pinuri niya ang dalawa niyang taga-sunod sa kanilang ginawa. Dagdag pa niya na ang pag-deliver ng katawan ay tapos na. Tinawag din niyang hayop na nagkatawang tao si Chairman Ju ng Yun Construction. Ipinahayag din niya ang kanyang pagnanasang maghiganti laban kay Chairman Ju. Hanggang sa nakapatay ang kanyang anak ng isang tao. Habang nag-uusap ay may dumating na isang security guard at sinabi na wala siyang natanggap na ulat na may mga taong darating at agad na pinaalis ang tatlo. Ngunit sa kasamaang palad ay sinaksak siya ng isa sa kanila. At hindi nagtagal ay makikitang nakabulagta na ang naturang security guard. Sinabi ng pumatay na ilalagay nila ang katawan ng guard sa compression tech. Binuhat nila ito at inilagay sa freezer kung saan naroon ang katawan ni Minji. Sa kanilang pag-alis ay makikita sa loob ng freezer ang guard at ang sako na pinaglagyan ng katawan ni Minji. Maya-maya pa ay gumalaw ang nasa loob ng sako, habang si Manager Kim ay patuloy na nakikipag-usap kay Hanso na sinasabing kailangan nilang magmadali at mahanap si Minji sa loob ng 5 minuto. Dagdag pa niya na hindi na nila magagawang iligtas siya kapag umabot ng 6 o higit pang minuto. Nagsimula na silang bamiyahe at makikitang sinubukang hanapin ni Kim ang location ng pulubi noong mga oras na nakita niyang itinapon ang cellphone ni Minji sa basurahan. Ayon kay Hanso na kapag ginamit niya ang program ng administrator ay maari niyang ilagay ang location na kanyang nanaisin. Maari niya din ma-access ang lahat ng security camera at footage ng lugar. Makikitang nagawang mahanap ni Manager Kim ang location ng mamang pulubi at ng sasakyang may hawak sa kanyang anak. Makikita din ang paglabas ng isang lalaki mula sa sasakyan habang may dalang itim na supot.
Sinabi ni Hanso na maari niyang e-pause at e-capture ang larawan ng lalaki upang makita ang pagkakakilanlan. At nakilala natin siya na si Sangman, siya ay nagkaroon ng kasong attempted murder noong 1988 at nakalaya noong 1995. Siya din ay nagkaroon ng assaults noong 2003 at nakalaya noong 2007. Makikita din natin ang pag-uusap ni Sangman at ng kanyang boss. Ginamit ni Kim ang GPS upang matrack ang kasalukuyang kinaroroonan ng sasakyan. Makikita din natin na hindi makapaghinti si Kim sa kalalabasan ng results. Nang umabot sa 79% ang loading ay biglang may bumangga sa kanila na isang sasakyan. Kasabay ng pagbangga ay agad ding natapos ang scanning ng data. Habang unti-unting natutumba ang sasakyan ay nakita ni Kim ang kasalukuyang location ng sasakyan. Ito ay naroon sa Western Sea ng Pyeongtaek sa South Korea. Pagkatapos ay makikitang tuluyan ng tumaob ang kanilang sinasakyan. Agad ding lumabas ang driver ng sasakyan at nalaman natin na si Duk Chol iyon at galit na galit habang kinakasa ang kanyang baril. Itinutok niya ito sa sasakyan ni Kim at iniutos na lumabas ang mga ito. Itinanong ni Hanso kay Kim kung ano ang kanyang plano. At galit na ipinahayag ni Manager Kim ang kanyang pagnanais na patayin si Duk Chol.